Isa ka rin ba, Mare, na nauumay na sa mga binibili mo mga palaman sa grocery store? Sinubukan kong mag-DIY, grabe hindi ko halain, ang dami ko palang nagawa. At sobrang sarap pala talaga niya, hindi ka talaga mauumay sa palaman na to. Mahilig din kasi kami sa tasty, kaya sakto din talaga ito sa amin. Tsaka sobrang mahal na rin kasi ng mga palaman ngayon. Sa mga business-minded po dyan na mga mami, pwede niyo po itong gawing pang negosyo. Kailangan lang natin dito na isang dosenang nilagang itlog. Depende na po sa inyo kung paano ninyo siya dudurugin ng pino, pero ako gagamit ako ng panggatgat para mas mabilis. Kung gusto niyo naman na may nalalasaan pa kayong buong itlog, wag niyo masyadong pakadurog. Ayan o, tingnan niyo naman, ang bilis lang, di ba? Tsaka pantay talaga lahat yung pagkakahiwa niya. Ayan, iset aside lang muna natin. Sunod naman natin yung ating carrots. Nahugasan ko na rin ito at nabalatan. Kadkarin lang natin siya ulit ng kagaya ng ginawa natin sa itlog. Naglagay ako dito ng carrots para healthy naman yung ating palaman. At saka mas masarap talaga siya, promise. Ayan, itabi lang muna natin ulit. Maggadgad naman tayo ng cheese. 1 bar na cheese yung ginamit ko dito. Kahit anong brand ng cheese ay pwede ninyong gamitin. Mas maraming cheese, mas masarap. Kung medyo bitin naman sa budget, pwede naman kayong maglagay kahit half bar lang ng cheese. Maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng asin. Then maglalagay tayo dito ng konting ground pepper. Depende sa inyo kung gaano kayo karami maglagay. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-well incorporate na yung ating mga ingredients. At kapag nahalo na natin siya ng mabuti, pwede na natin ilagay yung ating mayonnaise. Bali, gagamit tayo dito ng 470 ml na mayonnaise, pero itong gamit ko ay tig 200 ml lang. Pag kayo po ang gumawa, yung ladies choice o kaya yung best food po ang gamitin ninyo, meron po yan sakto na 470 ml ang sukat. Ito lang kasi ang available sa binilhan kong store, tsaka gusto ko rin siya kasi hindi siya maasim. Tinansya ko na lang din yung sukat ko. Maglalagay din tayo dito ng 3/4 cup ng condensed milk. Kung natatamisan po kayo, ay pwede naman po kayo kasi yan sa inyong panlasa. Pero para sa akin ay sakto. Yung complete ingredients po natin ay ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Ayan, nahalo na natin siya ng mabuti. Pwede na natin ilagay sa ating garapon o kung ano mang meron kayo sa bahay ninyo. Ito lang ang meron ako na may takip, kaya ito na lang gagamitin ko. Bale, ang sukat nito ay nasa 600 ml. At kung nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon, pwede pong pakilike. Pwede nyo rin itong pagkakitaan mga mare, basta mag-costing na lang kayo para alam nyo kung magkano yung inyong tutubuin. Magkakaiba rin kasi yung presyo ng mga bilihin natin bawat lugar.